Pero manatili pa kaya siyang lamang o baka naman maisahan siya ng kanyang katapat kapag imbis na buhatan, isabak natin sila sa matinding hilahan. Sa loob ng 2 minuto, sino kaya ang mas malayo mararating habang hinahatak ang 1.5 toneladang van na ito? Lamang ng 1 puntos ang bodybuilder sa ating tatlong mga unang hamon. Sa final round, makahabol pa kaya ang kargador? Sa final battle, kailangan nilang hilahin ang van na ito na may bigat na 1,550 kilograms. May 2 silang minuto para magawa ang challenge. Ang challenger na may mas malayong narating ang mananalo. In that challenge, you have to kasi combat inertia. The van is standing still. So the stronger you are, the faster you will be to combat inertia and to get it moving. Once it's moving, it's easier kasi may momentum na. Unang sumabak ang kargador. Unang hatak sa lubid, kitang medyo nahirapan ng konti ang ating bida. Paghihila ko pa lang ng di ko alam kung ano mangyayari sa akin. First time kong mag-ganon eh. Pero nang lumaon, madali nang nahatak ng challenger ang van. If you are generally stronger or a stronger individual than another one, mas mabilis talaga mo mapafight yung inertia to get it moving. Once it's moving, it's just gonna be momentum. Nahila ni Lordy ang van ng 72.8 meters sa loob ng 2 minuto. Nang oras ng hilahin ni Edsel ang van, agad niya itong nahatak. Nang gumulong na ang sasakyang hatak, nag-iba ng posisyon si Edsel. Mas makapal, mas malakas yung first pull niya. Once na gumalaw na yung rolling object na yan, it will continue moving. Now, all he has to do is to keep on going with the flow. Ang bodybuilder nakapagtala ng isang matinding record. Sa loob ng 45 seconds, nahatak niya ang van sa layong 72.28 meters. Ngayon, si Mang Cargador, before pa niya mapagalaw yung van, gagamit muna siya ng effort. Number 1, manipis siya. Kahit gamitin niya yung body weight niya to pull, it's not enough to create a force na sumunod agad yung sasakyan. Si bodybuilder, pag hinawakan niya yan, weighing 180 pounds, imagine, merong agad 180 pounds na pressure yung sasakyan. Sa challenge ko naman, medyo lamang ako doon kasi lakas ang ginagamit doon eh. Hindi pa tagalan. Doon ako lumamang sa kanya. Kasi alam kung paano himila ng kahit anong bigat. Walang dudang ang bodybuilder ang lumamang sa ating challenges. Ayon sa mga eksperto, may halo raw kasing siyensya ang training ng mga nagpapalaki ng katawan kumpara sa ating kargador. Batak ko sa training, yun ang pinakalamang ko sa kanya. Kasi siya, wala siyang direction sa pagbubuhat. Bukod sa training, ang pagkain raw ng sapat at tama ay susi rin upang mapanatiling malakas ang kani-kanilang katawan. Ang bodybuilder, mataas raw sa protina ang dieta, habang ang kargador sa gulay at sa katutak na kanin ang kinakain. Most people think that bodybuilder ka parang minsan may masamang connotation yon. But if you look at it, they're a very precise group of individuals. So talagang everything's done to the rep, everything's done to the calorie. Talagang everything's so precise to attain yung physique na makikita mo sa kanila. I think ang nag-play talaga ng major role doon is yung size difference. Kasi mapapansin mo malaki yung ratio ng pagkakaiba nila eh. Unless kukuha tayo ng kargador na malaki din. Pero mukha na siyang bodybuilder, di ba? Ang goal yata is to really see the difference. If ang malaki ba talagang malakas or ang maliit ba talagang mahina din dahil maliit siya. Ang maliit, kung araw-araw mong ginagawa, malakas ka. Ang malaki naman, pag hindi mo araw-araw ginagawa, mahina ka. It's a very good balance between both. Nasaksihan niyo kung sino sa dalawa ang mas astig pagdating sa buhatan at maging sa hilahan. Sa ating iba't ibang mga hamon sa kanila, umangat ang tibay ng katawan at ang lakas ni Mr. Bodybuilder.
Pero para sa ating mga eksperto, hindi ibig sabihin na kung hindi malaki ang inyong mga muscles, mahina na kayo pagdating sa mabibigat na gawain. Maskulado man kayo o hindi, may kanya-kanya tayong kakayahang pangkatawan na hindi nasusukat sa laki ng mga muscles o sa lapad ng katawan. Ako po si Paolo Bediones. Saludo sa husay at galing ng mga atleta. Dalang sports, may science. Walang tsamba. Astig! Sukatin ang taas na lakas na bakas sa isipan ng banyaga na natalo ng wagas. Bakit asintado bawat tira mo eksakto? Sukatin ang galing ng manlalaro